Bakit nga ba sinasabi ng analyst na parang patay si XRP ngayon? Yan mga ka-crypto, sa unang tingin, marami pong traders ang nagsasabing parang walang buhay sa XRP ngayon. Mabagal ang galaw, tahimik ang market, mababa ang participation. Pero bilang isang crypto enthusiast, kailangan po nating maghuhay ng mas malalim. Sapagkat ayon po kay Steph is Crypto, ang kasalukuyang kilos na XRP ay nakakapanlin lang. Hindi dahil mahina siya, kundi dahil nasa isang phase po siya ng matinding compression. Kapag ang market sentiment ay malamig at ang takot ay mataas, kadalasan dito nabubuo ang malalaking galaw. Si XRP ay parang isang taong tahimik lang pero nag-iipon ng lakas. At tandaan po natin ito, kapag ang market ay walang pakialam, kadalasan dito po nagsisimula ang tunay na opportunity para sa atin bilang mga traders, holders, at saka investors. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. At ayan, ano nga bang ibig sabihin ng weekly compression at saka structural support ni XRP? Sa weekly time frame, malinaw na makikita na si XRP ay matagal nang nakapwesto sa isang support zone na ilang buwan nang binabantayan. Ang presyo ay naiipit po sa pagitan ng pababang resistance at paakyat na support. Ito ang tinatawag na narrowing structure. Kapag mas sumisikip po ang range, mas tumataas ang posibilidad ng malakas na breakout. Ayon po sa analyst, ang ganitong setup ay hindi po tumatagal magpakailanman. Kahit walang kasiguraduhan kung saan tutungo ang presyo, malinaw na si XRP ay nagko-consolidate sa ibabaw ng support. Ang ginagawa po niyang ito ginagawa po niya ito habang takot ang market at wala halos retail interest. Kaya sa kasaysayan, mas pabor ito sa posibleng upside kaysa sa tuloy-tuloy na pagbagsak. Ngayon ay bakit po ba mahalaga ang kasalukuyang market sentiment para kay XRP? Kapag ang market ay tahimik at konti ang participants, maraming nag-aakalang tapos na ang narrative ng XRP. Pero dito po nagkakamali ang karamihan. Ang mababang sentiment ay hindi po otomatikong bearish. Sa katunayan, ito ay madalas na kondisyon bago ang malalaking galaw. Ang takot ay mataas, ang excitement ay mababa, ang retail ay wala po sa eksena. Para po sa isang analyst, ito ay indikasyon ng late stage consolidation. Si XRP ay hindi po bumabagsak ng agresibo. Hindi rin po siya umaakyat. Ibig sabihin may balanse po sa pagitan ng mga buyers at saka sellers. Kapag nasira po ang balanseng ito, dito po natin makikita ang tunay na direksyon. At bilang market participants, kasama po tayo dito sa posibleng susunod na yugto. Ngayon ay ano naman po ang sinasabi ng daily RSI divergence tungkol sa sell pressure. Sa daily chart, lumilitaw po ang isang napakahalagang signal. Ang Relative Strength Index or RSI ay gumagawa ng higher lows habang ang presyo po ng XRP ay gumagawa ng lower lows. Ito po ang tinatawag na bullish divergence. Ibig sabihin, humihina na ang lakas ng pagbebenta kahit bumababa pa ang presyo. Ayon po sa analyst, bihira itong mangyari sa daily time frame ng XRP. Huling beses na nakita ito noong bear market low ng 2022. Pagkatapos noon, sa XRP ay nag-stabilize at sumunod ang malakas na advance. Ang ganitong signal ay parang bulong ng market. Nagsasabing may dumarating na pagbabago. Hindi pa ito nakikita sa presyo pero unti-unti nang bumabalik ang interest ng mga buyers. Ngayon ay paano naman po nakakatulong ang XRP versus Bitcoin analysis sa mas malaking larawan? Hindi lang presyo laban sa dolyar ang mahalaga. Tinitingnan din ng analyst ang XRP against Bitcoin.
Dito makikita na nabasag na ni XRP ang isang multi-year resistance na humarang sa kanya mula pa noong 2017. Ngayon ang level na ito ay nire-retest bilang support. Kapag ito ay nag-hold, may tsansa na patuloy na lumakas sa XRP relative kay Bitcoin. Mahalaga ito dahil sinisira po nito ang ideya na si XRP ay sunod-sunod lang kay Bitcoin. Ibig sabihin may sarili pong lakas si XRP sa tamang kondisyon. Para po sa atin bilang mga traders, ito po ay senyales na may posibleng rotation of capital papunta kay XRP kung magpapatuloy po ang structure na ito. Ngayon ay ano naman po ang mga risk na dapat pa rin nating bantayan dito sa market. Kahit may mga bullish signals, hindi pa rin po nawawala ang risk. Sa katunayan, sa kasalukuyan, si XRP po ay nasa ilalim pa rin ng 50-week simple moving average. Sa nakaraan, ito po ay nagresulta minsan sa dagdag na downside. Dagdag pa rito ang mga macro risk tulad po ng posibleng policy actions ng Bank of Japan. Kasama po rito ang ETF unwinding at posibleng rate hikes na kadalasang masama para sa risk assets. Ngunit mahalaga pong tandaan na ang market ay bumagsak na bago pa man mangyari ang mga ito. Ibig sabihin marami pong negatibong balita ang posibleng price in na. Kaya ang impact po sa susunod ay maaring hindi na kasing lala ng inaasahan ng karamihan. Ngayon ay bakit po ba sinasabi ng analyst na malapit na si XRP sa bottom kaysa sa top? Kapag pinagsama-sama po ang lahat ng data, malinaw ang konklusyon ni Steph Crypto. Mas mukhang papalipit si XRP sa isang market floor kaysa sa isang peak. Oo, posible pa rin ang bearish scenarios tulad po ng double bottom. Ngunit ang kasalukuyang structure ay nagpapakita po ng advanced consolidation. Hindi po ito senyales ng pagkasira ng trend, kundi paghahanda para sa susunod na yugto. Ang matagal na compression ay indikasyon na may paparating na desisyon ang market. At kapag mas matagal ang paghihintay, mas malakas kadalasan ang galaw. Para po sa atin, ito ay panahon ng obserbasyon at disiplina, hindi po ng emosyonal na desisyon. At bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Sa aking opinyon, hindi po patay itong si XRP. Tahimik lang talaga siya. Ang ganitong phase ay madalas hindi pinapansin ng karamihan. Pero dito po pumapasok ang mga handang maghintay. Hindi po ito instant profit setup. Ito ay patience game. Kung ikaw ay trader, maging handa sa volatility. Kung ikaw po ay holder, intindihin ang structure. At kung ikaw ay isang investor, alalahanin mo na ang market ay gumagalaw sa cycles. Si XRP ay nasa isang critical moment. Hindi habang buhay na nananatiling tahimik ang kanyang presyo. Kapag natapos po ang compression, may direksyon na susunod. At dito po natin makikita kung sino ang tunay na handa sa market. At ayun hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.